Samantala, sa likod po ng malaparaisong ganda ng Siargao, nagkukubli naman ang malaking problema sa kakulangan ng serbisyong medikal sa mga residente at turista. At may ulat on the spot ang aking partner doon na si Rafi Tima. Rafi? Partner, bago pa man mangyari yung aksidente sa kasintahan ng international Fila model na si Kelsey Merritt dito sa Siargao, ay may nakalatag na umanong mga plano ang lokal ng pamahalaan para pagandahin pa yung kanilang medical facilities dito sa isla. Aminado naman ang Chief of Hospital ng Siargao District Hospital na talagang kulang sila sa mga medical facilities, hindi lang para sa mga turista, kundi pati na rin sa mga residente ng Siargao. Kita sa post na ito ng Victoria's Secret model na si Kelsey Merritt ang sinapit ng kanyang kasintang atleta na si Connor Dwyer. Bago ito mangyari, nag-surfing at nagbangka ang magkasintahan. Pero hinahing ng Fila model sa kanyang post, wala raw ospital sa Siargao. Ang kanyang kasintahan sa isang klinik dinala kung saan tinahi ang kanyang sugat sa ulo. Very brave. Nagpasalamat si Merritt sa mga umasikaso sa kanyang nobyo. Ang lugar kung saan naaksidente ang kasintahan ni Merritt sa bayan ng General Luna sa isla ng Siargao kung saan matatagpuan ang pamosong Cloud9 surfing spot. Ang mga certified surfing instructor sa General Luna trained naman umano sa first aid at basic life support at required na may kanya-kanyang first aid kit. Ano pa ibang requirements nyo? Bali, mag-ano muna kami, mag-surf rescue, ganun, tapos surfing skill, tapos may mga CPR. Sa General Luna, totoong walang ospital, pero may rural health unit at pribadong klinik. Ayon sa doktor na naka-duty sa pribadong klinik, madalas talaga silang takbuhan ng mga naaksidenteng turista. Usually mga emergency cases, no? So like vehicular accidents and including na din yung different types of injuries na pwede sa beach tulad ng surfing injury. Kung masyado ng malala ang kondisyon ng pasyente, dinadala nila ito sa Siargao District Hospital, isa at pinakamalaki sa 4 na district hospital sa main island ng Siargao. 20 minuto ang layo nito mula sa tourist area. Ang ospital, may emergency room at kaya maka-accommodate ng 30 pasyente. Pero itinuturing lang itong infirmary hospital. Ang sinasabi na infirmary, walang surgical capabilities. Okay. But the hospital itself, the building, we have an operating room. Kaso nga, wala nga kaming mga surgeon, anesthesiologist. Ang mga ngailangan ng espesyalista, kailangang dalhin sa Siargao kung saan naroon ang mas malalaking ospital. Batid daw ng Department of Tourism ang kahalagahan ng pagkakaroon ng well-equipped medical facility sa mga lugar tulad ng Siargao na taon-taon dumodoble ang dami ng mga dumarayong turista. Recently, the provincial governor, Sol Matugas, released a letter or memorandum to all the municipalities. The visibility of the doctors and nurses, I think they have a tie-up with the other private sectors. They've already instructed all the municipalities, especially all the mayors, na dapat may doctors and nurses available, especially during, this is a high tourist season, dapat available siya. Partner, isa raw sa mga pinaplano ng itayo dito sa bayan ng General Luna o kilala rin sa tawag na GL na mga turista ay isang trauma center na mayroong helipad. Mahalaga ang trauma center dahil ang pangunahing aktibidad dito na surfing na inyong makikita ay sadyang malapit sa aksidente. Ang mga nagagandahang alon na inyong nakikita kung kaya ito naging popular sa mga surfers ay dahil sa mga coral at rock formations sa ilalim ng dagat. Bagay na delikado para sa mga surfers kapag sila ay magkamali. At sa mga ganitong sport, traumatic injury ang kadalasang nararanasan ng mga surfers. Kapag naitayo na raw ang trauma center, mas magiging kampante ang lokal na pamahalaan at maging mga turista kung kaya't hindi malayong irekomenda pa nila ang lugar na ito sa kanilang mga kaibigan at magpapabalik-balik sila rito. Bukod sa trauma center, tinitest na rin ngayon ng Siargao District Hospital ang tinatawag na mga telemedicine. Isa itong paraan para makita ng isang espesyalista mula sa isang tertiary hospital sa Surigao, Cebu o Davao at maging mga espesyalista mula sa ibang bansa ang isang pasyente sa pamamagitan ng video link. Dahil ang problema sa mga infirmary partner ay ang kawalan ng espesyalista, isa itong paraan para agad na masuri ng isang espesyalista ang pasyente at makapagrekomenda ito ng akmang gamot o medical procedure.
nang hindi na umaalis dito yung pasyente. Tinitest na rin na lang din ang bilis ng data signal ng mga telco dito sa Siargao para epektibo itong maipatupad. So yan daw ang mga nakahanay na pagbabago dito sa Siargao para makakater sa pangangailangan medikal ng mga turista. Sa long-term medical care naman, partner, lalo na para sa mga tiga rito talaga sa isla at mga nakatira sa liblib na lugar, sinisimulan na rin daw ng Siargao ang pagkakaroon ng Cuban Model Healthcare, kung saan ang basic concept ay preventive medicine kumpara sa sinusunod ngayon sa buong mundo na curative medicine. Naging epektibo ito sa Cuba kahit mahirap silang bansa at kulang din sa resources, pero sa pamamagitan ng pagbabago ng konsepto sa pagbibigay ng serbisyo medikal ay magkakaroon ng access sa maayos na medical services ang mga tiga rito. Pero habang wala pa yung mga pagbabagong ito, ang first line of defense ika nga ng mga tiga rito ay ang mismo mga surfing instructors dito, kung saan ang mga certified instructors ay required na magkaroon ng basic life support training at meron din silang sarili mga first aid kits. Sa panahong tulad naman ng Semana Santa, kung saan inaasahang marami ang dadagsa rito para magbakasyon, at kapag may mga international events dito, may mga volunteer doctors at medical professionals mula sa mga karatig probinsya na nagtutungo rito sa Siargao para tumulong sa medical manpower ng isla. At ngayong paparating na bakasyon, mas magiging visible umano ang mga medical personnel na ito sa mga mismong mga beach at surfing spots para mas mabilis na makatugon kapag may emergency. At yan pa rin ang latest mula dito sa Siargao, partner. Partner, nabanggit mo nga yung mga plano, no, na gawin immediately. Pero ito ba, may budget na ba dito? Kasi may helipad pa tayong pinag-uusapan. Tapos meron pa yung kumbaga sa internet, through internet na lang, di ba? Gagamutin, sabi mo nga. Kailan ba yung timeline nito at paano yung budget? Kung mismong yung provincial governor, sabi nga, nagpalabas na siya ng memo noon, parang hindi naman natupad. Ano yung feasibility kaya na magkakaroon na talaga ng ganyang sistema sa susunod na mga panahon, ano? Lalong-lalo na pagka-peak season? Basically, partner, nasa pipeline na raw lahat ng mga projects na yan, at yung telemedicare ay sinisimulan na. Testing na nga ang ginagawa ngayon ng data signal para ma-make sure na magtuloy-tuloy ito kapag isinagawa na yung programa. Yung mga equipments ay nariyan naman na daw at madali na lang iputa pa yung mga yun. Ang key lang talaga dito ay yung magandang data signal mula sa mga telco para kapag nagkaroon ng diagnosis, meron ng pasyente, ay kahit saang panig ng mundo na may espesyalista na mga ngailangan, ay makakausap nila at makikita yung pasyente. Yun namang mga structures, lalo na yung trauma center, ay may mga kinakausap na raw silang mga magpopondo rito at may mga partnership sila na gagawin. At meron na talagang plano dahil long-term project na rin daw yan, dahil nga marami ng mga international competitions na ginagawa dito sa Siargao, at isa sa mga laging tinatanong ay yung medical capability nitong isla para mag-support ng mga international competitors. At isa yan sa mga bagay na tinitingnan ng mga organizers. Kung meron tayo, dito gagawin kapag merong mga ganung pasilidad. So malaking bagay din kahit na gumastos daw ang lokal na pamahalaan, dahil yung return of investment ika nga ay mas malaki rin naman pag may mga ganito ng pasilidad, partner. Pero in general kasi sabi nga ng DOH, talagang nahihirapan sila with the nurses, di ba? Sa ating buong Pilipinas na yun, may kakulangan tayo. What about yung doctors ba? Meron ba talagang makukuhang mga sapat na doktor kung sakasakali na ma-implement nga itong long-term na plano ng mga ito ng Siargao? Sa ngayon, partner, itong Rural Health Unit na meron dito sa General Luna ay minaman ng Doctors to the Barrio. So mga volunteer doctors ito. I understand hanggang mga 3 taon yung kanilang mga tour of duty. Ito yung mga bagong graduate na doctors at dito sila na-assign bilang mga doctors to the barrio. Pero pag mga ganitong season, pag peak season ng tourism dito sa area, ay may mga volunteer doctors. Taon-taon na raw yan, partner, ay may mga nagpupunta rito at may mga partner hospitals na sila at mga volunteer groups, medical groups mula sa iba't ibang probinsya. As far away as Luzon, partner, ay meron na sila mga partner na ganyan na kapag ganitong peak season ay talaga nagvo-volunteer sila dito. Yung iba nga ay tumatagal pa ng hanggang 1 buwan para manatili dito sa isla at sumuporta dun sa pangangailangang medikal nitong isla. So ito yung mga short-term program na ngayon ay ini-implement na, kahit inaasahan nga daw na next week ay narito na yung mga doktor, mga volunteer doctors, at makikita na sila dito sa mamalapit sa mga beaches. Yung namang trauma center ay wala pang maibigay na timeline itong
Chief of Hospital ng Siargao District Hospital, pero sabi niya talaga nasa pipeline na raw yan. At isa pa sa mga pinaplano nga ay gawin na raw tertiary hospital, yung Siargao District Hospital. Sa ngayon, infirmary pa lang siya, kailangan pa siyang dumaan sa first at second at para maging isang tertiary hospital, ibig sabihin yan ay isang training hospital. So malaking plano yan at in the next coming years ay tutuparin daw nila yan dahil nga nagtitriple yung bilang ng mga turista dito sa Siargao, partner. Actually, partner, alam mo parang personally nakakalungkot lang no, napakinggan na parang nagkakaroon ng mga planong ganyan para sa mga turista, hindi ba? Pero yung mga lokal dyan na matagal na talagang nangangailangan nung kanilang mga pangangailangan medical dyan ay parang na-overlook over the years, no? Parang ano ba yung may mga nakausap ka ba na mga lokal dyan, Rafi, partner, kung ano yung mga pinagdaanan nilang hirap dahil sabi mo kailangan pa talagang bumiyahe, no? Ng medyo malayo-layo para lamang makapunta kung halimbawa may mga talagang emergency cases. Problema talaga yan sa buong Pilipinas, partner. Hindi lang sa mga ganitong areas. Maswerte lang talaga itong isla ng Siargao dahil may mga turista kung kaya't napapabilis yung development pagdating sa medical facilities. Sanay na raw yung mga tao rito na bumiyahe. Ito namang road network sa buong isla ay maganda na, sementado na lahat. So mabilis yung biyahe from town to town. Dalawa naman yung ports dito at mga 2 oras ang biyahe papunta sa pinakamalapit na area na merong malaking ospital at by boat yung kanilang pag-i-evac kung kakailanganin ng evacuation. Yung mga turista naman daw ay nakaya magbayad at merong insurance. Usually naman may mga insurance yung mga yan kapag sila ay nagta-travel ay covered ng insurance kapag sila ay kailangang i-medivac. Meron ding helicopter na available either from Cebu or Davao. Yan ay covered. Pero pagdating nga sa mga lokal na pasyente, kailangang magtiis at mag-ferry papunta dun sa mga pinakamalalapit na ospital. So, ang isa sa pinakamagandang solusyon daw dyan, hindi lang para sa turista, kundi pati sa mga lokal na pasyente, ayun ngang telemedicare. Kahit sinong espesyalista ay pwede nang tumingin nang hindi umaalis yung pasyente dito sa isla, partner. Oo, yun nga. Kaso talagang pag emergency, yung layo na 2 hours, nako talagang delikado pa rin ang buhay ng tao dyan. Panghuli na lamang, Rafi, nakikita natin na dun sa video mo na talagang despite itong problema sa kakulangan ng medical facilities dyan sa Siargao, nakikita natin na napakarami pa rin mga turista ang nagpupunta dyan. So, can we say for a fact na hindi naman naapektuhan kahit na sabihin pa natin na surf at your own risk, kumbaga, ang pagpunta dyan. Sa ngayon, kung halimbawa magkaroon nga ng mga medical emergency ay talagang kulang tayo doon sa pasilidad na yon. Sa mga nakausap natin, partner, lalo na yung mga dayuhan, alam nila yung pinupuntahan nila. At isa rin sa kanilang mga nire-research bago sila magtungo sa anumang bansa na puntahan nila, lalo na yung mga third world countries dito sa Southeast Asia. At dito sa Pilipinas, ay alam daw nila yung capability nitong Siargao, yung mga nagtungo rin ng Boracay at mga nagtungo ng Palawan. So either yung mga yan, nagkaroon na ng flu shot, nagkaroon na ng shot against malaria, at yung mga bagay na yan. At again, insured sila medically. So kahit kung may talagang major emergency, ay pwede silang ilipad ng helicopter papunta sa Maynila, Cebu or Davao, yung mga malalapit na merong malalaking ospital. So ayan, covered na sila, alam na raw nila yung kanilang gagawin. Ang mas medyo hindi aware, partner, ay yung mga lokal na turista. Pero ina-assure naman daw sila nitong mga surfing instructors, for example, na train sila sa basic life support at meron silang mga medical kits. At wala pa naman daw talagang matinding nangyari kung saan may nasawi na estudyante sa surfing dahil sa isang aksidente, dahil may mga leveling naman yung mga surfing areas dito. Meron pang beginner, intermediate at mga pro. Of course, yung mga beginner ay bawal na bawal magtungo dun sa area kung saan naroon yung mga professionals para talagang hindi sila maaksidente. So, yung mga ganitong bagay na pag-iingat ay talagang inilalatag naman daw para dun sa mga turista, mapalokal man o mga dayuhan na partner. Partner, thank you. Mag-surf ka muna dyan, pero ingat lang ha. Maraming salamat sa iyo, partner. Rafi Tima.